Samahin niyo po sa isang mahiling panalangin sa ngalan ng Ama ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, purihin ka at dakilain ka sa oras kong ito. Sapagkat sa oras kong ito, Panginoon, ialagyan mo ang oras na ito upang magsama-sama kami, upang makinig ng iyong salita. Nawa sa oras na ito, Panginoon, nagpapasalamat po sa mga taong pinadala mo upang matuto at pakinggan ng iyong salita. Sa oras na ito, Panginoon, hinihiling po namin na lububan mo ang bawat isa sa amin ng iyong banal na Espiritu upang magkaroon kami ng kalakasan, ng loob, ng kapangyarihan na ibinibigay mo at pinagkakaloob mo sa bawat isa sa amin. Kaya sa oras na ito, Panginoon, pinagtatagubilin ko na po sa iyo ang lahat ng gawain ito. Muli, humingi kami ng kapatawaran sa aming pagkakamali, sa aming mga kasalanan. Ang bawat isa sa aming Panginoon, ianoy mo, hindi mga may karapat-dapat sa gawain ito. Pero dahil sa iyong awat habag, umaasa kami sa iyong pagpapala. Maraming salamat po sa pangalan ng iyong anak na Jesus. Amen. Amen. Sa ngalan naman ng Espiritu Santo. Amen. Samahan niyo ako na sa basahin. Ang salita ng Diyos ay sa Efeso 6:10-13. Bilang pagwawakas, magpakatibay kayo sa kalakasan galing sa Panginoon, sa kanyang dakilang kapangyarihan. Isuotin niyo ang buong kasuotang pandigma na kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga pakanan ng Diablo, sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga makapangyarihan at mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, sa mga humbog espiritual na kasamaan sa ibabawi. Kaya gamitin niyo ang kasuotang pandigma mula sa Diyos, sa gayon magpakatatag kayo sa pakikipaglaban pagdating ng araw na sumasalakay ang masama, upang pagkatapos ng labanan ay matatag rin kayong nakatayo. Ang salita ng Diyos. Magandang gabi po sa atin lahat. Magsiupo lang po. Palakpakan po ng malakas ang Panginoon. Yung palakpak na may kasamang amen. Yung may kasamang palakpak na hallelujah. Yung po ako po'y nagagalak na makarating dito. Nakarating po naman ng maayos. Grabe po na nagulat na po dito sa lugar ninyo. Dati po walang traffic dyan. Ba't kayo matraffic na? Halos lumipad yung buto ko sa pagmamadali. Abutan ko lang po na hindi ako mali. Amen? Pero sa gabay ng banal na Espiritu, pag may traffic, sasabihin ko, in Jesus' name. Sabi ko po, umaabante. Pero traffic pa rin. Amen? So, ay sabi nga sa ating kapatid, gusto mo ba ng kapangyarihan ngayong gabi? Amen. So, tayo po, no? Lahat po tayo may mga cellphone. Sino po yung mga cellphone? So, lahat po tayo may mga cellphone. So, bakit ba natin nagagamit yung cellphone na yan? Kasi, may power. Amen? Pero kung yung cellphone mo lobat, magagamit niyo po ba? Amen? So, ganun din po tayo. Sa atin, bilang sa atin po, bilang isang mananampalataya, importante po na meron tayong kapangyarihan nasa loob ng ating katawan. Amen? Kumbaga, importante na meron tayong power o lakas. Kasi kung wala tayong kapangyarihan, hindi natin magagawa ang bagay na ito. Amen? Kaya nga po sabi nga po dito, paano daw po tayo makikipaglaban kung wala tayong power? Kasi ang kalaban natin, hindi naman yung kapitbahay mo, hindi yung katabi mo, kundi ang kalaban po natin ay mula din sa Espiritu. At yan po ay ang mula sa kasamaan ng kapangyarihan ng Diablo. Paano mo mahila yung spiritual mo? Paano tayo lalaban? Paano tayo magtatagumpay? Kaya nga ang ganda po na sinabi ng Panginoon, magpakatatag. Maging matatag tayo para bandang huli, at the end of time, nakatayo pa rin tayo, naniniwala pa rin tayo, at may pananampalataya tayo sa Diyos. Amen? So bakit po? Kasi yung pag-uusapan po natin about
empowered spiritual life. Tayo madalas kumakain po tayo para palakasin yung ating katawan. Nag-i-exercise, di ba? Naglalakad, o kaya maraming activities. Nagbabasketball, para magkaroon tayo ng kalakasan. Pero yung spiritual na buhay ba natin, pinapalakas kaya natin? Amen? Kaya nga pa isabi sa katabi kapatid, malakas ba yan? Gusto niyo po ba ng kapangyarihan? Amen. Taas po niyo yung dalawang kamay. Dalawang kamay. Sabihin niyo po, Lord, banal na Espiritu, tinatanggap po ang kapangyarihan mula sa iyo. Palakpakan po ang Panginoon. Kaya pa isabi sa katabi kapatid, sa oras na to, may power ka na. Naaamoy ko na. Hindi mo yung kilig-kilig power. Amen? So kailangan natin ng kapangyarihan. Kung tinan niyo po, ito po ang kakainin. Kung si Darna, paano siya nagkakaroon ng kapangyarihan para siya lumakas? Anong kailangan niya? Bato. Ano sasabihin? Ding ang bato! Sa ating ding nandiyan. Di ba? Sisigaw na gano'n. Eh kung wala si Ding, hindi dumating. Siyempre, talo si? Kasi wala siyang kapangyarihan. Amen? So bakit po natalo? Kasi po nahuli na si Ding. Kasi sumunod pa. Naalala ko po dati, nung daming lumang buhay ko nung nagda-drugs ako. Kapag ikaw po ay nag-take ng drugs, para ka rin po may kapangyarihan. Bakit po? Kasi dalas po yan. Imagine niyo po, 24 hours kang gising. Hindi ka inaantok. Ang malupit pa doon, 24 hours ka lang gising, binabantayan ko pa yung sarili ko. Amen. So tipid ka pa, bakit? Kasi hindi ka nagugutom. Pero pag nawala na po yun, ang hihina po yung katawan namin. Amen. Kaya nga po, di ba? Kaya nga po nagkakaroon ng addiction. Dahil nga pag nawala yun, nagtitake pa rin. Hanggang sa na maging addict na talaga siya. Amen. So natin po tayo. Kapag tayo po ay humiwalay sa Diyos, nawala po tayo sa ganitong gawain, nawala tayo sa pinagmumula ng kapangyarihan, manghihina din po yung spiritual na buhay natin. At kaya po kayo nawawala sa gawain. Kaya po tayo tinatalo ng kasamaan kasi nawawala yung kapangyarihan na yun. Amen? So ano yung kapangyarihan na meron tayo dapat? Ito ay kapangyarihan na hindi kapangyarihan na basta-basta lang. Yung kapangyarihan na yun mula sa Diyos, sa banal na parang ayaw kayo doon yun. Sa banal na Espiritu. At ito po yung pinag-iwan namin yung nakaraan. Last week yung Pentecost. Diba? Umalit po kayo sa simbahan. Nagkaroon ng pagbibinyag sa simbahan. Kami po nasa Cuneta at Sodom nakaraan. Grabe po yung pakiramdam. Yung presensya ng banal na Espiritu. Na paglabas po natin noon, after tanggapin natin yun, nagkaroon ka na ng kapangyarihan. At yan po yung nangyari nung panahon nung una sa mga alagad ng Panginoong Jesucristo. Di ba nagkaroon ng Pentecost? Pagbaba ng Espiritu, paglabas nila dun sa kwartong yun, meron na silang kapangyarihan. Amen? Kaya po mamaya hindi po natin yun. Kahit tapos na po yung Pentecost, tuloy-tuloy lang po yun. Kasi pagtapos ng Pentecost, dito pa ang mararamdaman ng bawat isa sa atin na meron tayong kapangyarihan. Ibig sabihin nun, nananatili yung banal na Espiritu na yun. Amen? At ano mo yun? Sabi dito, and what power has the Holy Spirit given us? Have an empowered spiritual life. Ano ba yung kapangyarihan na ibinigay sa atin para lalong lumakas yung spiritual na buhay natin? Yun po yung kapangyarihan na tinanggap ng mga alagad ng Panginoon. So una, power to become kapangyarihan para maging malakas. Malakas saan? Malakas kumain. Kaya ang tatabahan nyo na, naalala ko po, malapit na po yung anniversary ninyo. Sa amazing pa naman, bumabaha ang pagkain. Nung nakaraan po, anniversary, tuwa po ako sa inyo. Bakit? Para akong nag-shopping sa Jollibee. Sipin niyo po, dala-dala ko 5. Jollibee. Sabi ko, grabe talaga.
Amen? Bakit po? Bakit niyo po nagagawa yan? Kasi sa galaw po yun ng banal na Espiritu. Amen? Hindi niyo po nagagawa ng sarili nila yan. Kaya nga po dapat, kapag yung kapangyarihan, dapat ngayon malakas ka na. Hindi ka na yung tinatalo ng problema. Diba? Nakita mo si sister, ang sabi niya kanina. Ano sabi niya po? Ano po yung problema niyo? Karuman? Karuman po ba? Grabe lang po problema yun. Pero bakit nandito ka ngayon? Kasi nagkaroon ka na ng kapangyarihan ng kalakasan. Amen? Yung hindi ka mo nanghihina. Di ba? Di ba po pagka ang isang tao, halimbawa, para lumakas, ano po unang ginagawa? Kumakain, ano pa? Grabe, pagkain talaga, grabe ang sigil, no? Kaya tumataba. Ano pong ginagawa? Di po ba nag-exercise para lumakas yung katawan natin? So, ganun din po yung spiritual na buhay natin. Tinanggap natin yung kapangyarihan ng banal na Espiritu, hindi dapat nananatiling ganyan lang yan. Amen? So, dapat ini-exercise natin sa pamamagitan ng ano? Ito yung prayer meeting. Amen? Pagbabasa ng salita ng Diyos, kasi yun po yung pagkain ng ating Espiritu. Amen? Ang salita ng Diyos. Ay paano? Nagsi-LTS ka nga, hindi ka naman nagpatuloy sa gawain. Di ang hina mo, di ba? Amen? Kaya paisabi sa katabi kapatid, may kapangyarihan ka talaga. Ang lakas. Amen? Palapakan po natin ang Panginoon. Kaya nga, di ba? Sabi nga mo dito sa Ikalawang Korinto 12 verse 9, ganito ang kanyang sagot, ang kagandahan loob ko'y sapat sa inyo, sapagat lubusan na hayag ang aming kapangyarihan. Kapag ikay mahina, kaya't buong dala kong ipinagmamalaki ang aking kahinaan upang manatili sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Amen? No, dapat para daw po manatili ka rin sa pinagmumulan ng kapangyarihan na ito. Amen? So ano ba? Ano pang kapangyarihan? Sabi nga po sa Pilipos 4 verse 13, ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas sa kaloob sa akin ni Kristo. Totoo po yun. Kasi hindi po lahat ng oras malakas tayo. Kaya nga minsan po kahit kami, napapagod din po kami. Kami mga preacher, nagpupuyat. Pero bakit nagagawa pa rin tayo magpatuloy sa paglilingkod? Kasi dahil sa kalakasan, pinagkaloob ng Panginoong Yesus Cristo. Galing pa po ako ng trabaho ngayon. Ang out ko po is 5 p.m. Pag-uwi pa po ako sa bahay. So 5:30 ako umalis. Nag-diis, kasi pumunta na ako dito. Pero bakit hindi ako napapagod? Galak na galak ako makarating. Amen? Yun nga lang, talagang mayroong pipigil. Yung pasensya mo kasi sobrang haba ng traffic. Buti na nga lang po, walang end-cap sa Antipolo. Pwede kang dumaan sa gate, pwede kang dumaan sa gilid. Amen? So dapat mayroong kapangyarihan para lumakas. So ano nga? Sabi ito, power without, pero kapangyarihan walang. Di po ba naalala niyo po bakit yung mga alagad ng Panginoon nagtago sa isang silid, nagsama-sama sila? Dahil sa tago. Bakit? Kasi nawala sa Panginoon Yesus Cristo. Namatay. At namatay po dahil sa krus. So ibig sabihin nun, yung pinuno nila namatay sa ganun, mamamatay din sila sa ganun kahit sila ang tagasunod ng Panginoong Yesus Cristo. Amen? Kaya natakot sila. Natakot sila lumabas, nagkulong sila sa silid. So after nila mababaan ng banal na Espiritu, lubugan ng banal na Espiritu, nagkaroon sila ng kapangyarihan na wala yung takot nila. Amen? Kaya nung nawala yung takot nila, lumabas na sila doon sa kwarto na yun. Yung kwarto po yun, hindi po yung kwarto na pagsama-sama ng mga alagad sa Panginoon. Yung kwarto po na yun, yun po yung oras na yung kwarto na yun ay punong-puno ng takot. Pero pagbaba ng banal na Espiritu, nawala na. Bakit? Nagkaroon na sila ng kapangyarihan na wala na yung takot nila. Amen. So dapat ganun din po tayo sa atin dito sa amazing. Di ba? Lahat po tayo tumanggap ng banal na Espiritu ng CLSS. Lahat po ba ng CLSS na? Lahat po? So di ba, tinanggap natin yung kapangyarihan. Dapat hindi ka na natatakot.
Amen? Hindi ka na natakot na iwanan yung trabaho mo. Kahit na sa gawain. Amen po ba? Hindi ka na natatakot na iwanan yung pamilya mo. Kahit na sa gawain. Bakit? Kasi alam mo yung kapangyarihan, mayroon kang kapangyarihan na walang takot. Amen? Yung mag-share ka dito sa kanina, sabi ni sister, o sino yung na-bless? Taas yung dalawang kamay. O sino gusto mag-share? Parang ayaw na. Amen? So, kung po nalala, ganun din po ako dati. Nung ako po'y nagsisimula sa gawain, nung ako po ay, siyempre, bata pa po ako nag-start. Age of 25 po yata ako nakakilala sa Panginoon. Nung ako po ay tinawag ng Panginoon, kapag ka-sharing na po, kasi yung formation namin second floor, pag sharing na po, bababa na ako niya. Kasi naiihin na ako. Amen? So pagbalik ko, tapos na yung sharing. Bakit? Kasi natanghap ako eh, ginakabahan ako eh. At yun po talaga yung personality ko. Mahihain po talaga akong bata. Diba? Sabi ko po sa inyo, hindi niyo po basta-basta mapagsasalita sa maraming tao. Ultimo nga sa trabaho ko. Sasabihin ng boss ko, o Jerry, i-meeting mo yung mga ahente, mga manager. Hindi po ako sumisipot. Hinahayaan ko lang siya. Bakit? Kasi nahihiya ako. Pero bakit pagsasalita ng Diyos? Hindi po ako natatakot. Amen? Bakit? Kasi mula sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kaya pa isabi sa katabi kapatid, may power ka. Huwag kang matakot. Amen? Bakit po? Kasi sabi sa Lucas 10:19, binigyan ko kayo ng kapangyarihan kapakan ang mga as, ang mga alakdan at daigin ang lahat ng kapangyarihan ng kaaway na walang makakapanakit sa inyo. Amen? Kaya pag halimbawa, meron kayong problema, lakasan nyo, huwag kayong matakot, harapin nyo. Amen? Kung natatakot kayo na, ay, di po ba, di pa pag-uso yun na sa probinsya namin. Kasi po yung probinsya namin, dati, nung mga bata kami, magkakalayo yung bahay. Magkakalayo. So pag dadaan kami doon, magtatakbuhan na kami nun. Kasi natatakot kami. Pero kayo, pag natatakot ka, sabihin mo na, in Jesus' name, mawawala na yung takot na yun. Amen? Kung malakas yung kapangyarihan ng spiritual na buhay mo. In Jesus' name ka, pero natatakot ka din naman pala. Amen? So ano pa? Sabi nga sa ikalawang Timoteo 1:7 verse 8, sapagkat ang Espiritong ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi Espiritu ng kahinaan na loob, kundi Espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig, pagpipigil sa sarili. Kaya huwag kang mahihiyang magpakatotoo para sa ating Panginoon. At huwag, matilan niyo po ito. Sabi ko dyan, huwag kang mahihiyang magpatotoo para sa ating Panginoon. Kaya pag nasi-sharing, huwag ka na magtakot. Dapat confident ka. Kasi may power ka. Di ba? At huwag mo rin akong ikakahiya na isang bilanggo alang-alang sa Kanya. Sa halip, makihati ka sa pagtitiis para sa magandang balita. Umasa ka sa kapangyarihan ng Diyos. Bakit kung minsan ang tao natatakot pagdating sa huli? Kasi umaasa siya sa kanyang lakas. Umaasa sa kanyang galing. Kaya pagtayo niya sa harapan ng maraming tao, nandun na yung takot. Amen. Kahit po naman kami mga preacher, kinakabahan. Lalo na po pagdating sa gawain, magpapahayag ng salita ng Diyos. Pero pag simula namin yan, nasasabihin na, Lord, ikaw na ang bahala sa lahat. Bakit? Kasi hindi ko magagawa yung bagay na ito kung wala ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Palakpakan po natin ang Panginoon. So ano pa? Sabi niya, power to be free o kapangyarihan lumaya. Amen? No, ang paglaya po natin bilang mananampalataya ng Panginoon, hindi po yung okay na, aalis na tayo, katalikod na tayo sa kasalanan. Hindi po. Ang paglaya po natin ay dahil sa tulong ng banal na Espiritu. Dahil sa kanyang kapangyarihan. Amen? Hindi po basta-basta decision lang.
Kasi kung kaya tao magdidesisyon lang, palpak, hindi natin magagawa. Kung kaya magdidesisyon lang sa sarili natin, wala tayong magagawa. Amen? Pero kung magdidesisyon tayo na mula sa kapangyarihan ng Diyos, sigurado magagawa mong maging malaya. Amen? Di ba? Naalala ko sa inyo dati mangingilom ako? Preacher na po ako noon, nagiinom pa ako. Nagsusum ako noon, may over pa ako. At ang ganda ko noon, binibilang ko pa. Halimbawa, may sumpo ako ng Legoles. So sasabihin ko sa iyo, pwede pa ako mag-inom mula Lunes hanggang Martes. Bupo, ganun po yung ginagawa ko dati. Pero nung ginawa ko po to, one time po, nagkaroon po kami ng retreat sa Bulacan. So yun po, nagkaroon ng retreat. So naramdaman ko po yung kapangyarihan ng banal na Espiritu. Umiiyak po ako sa harapan ng Diyos. Sabi ko, Lord, naiiyak ako sa iyo. Preacher na ako, nagiinom pa ako. Sabi ko po, kung gusto niyo po, Lord, ako yung manatili sa gawain ito, pakigilin niyo ako uminom ng alak. Hindi niyo po, inutusan ko pa si Lord. Pero totoo po yun. Sabi ko, Lord, December po kasi yun eh. September po ata yun, nag-retreat kami sa Bulacan. Sabi ko, Lord, pagdating ng Pasko bago taon, hindi ako uminom. Kailanman hindi na ako iinom ng alak. Eh, Pasko po, dibo. Pasko po, dibo ng anak ko. Nandun lahat ng kumpare ko. Sabi ko, ang galing ni Lord. Pero alam niyo po, kahit nandiyan yung alak sa harapan, hindi ko siya mahawakan. Bagong taon, naalala ko po noon, nagkaroon pa kami ng Christmas party ng mga kumpare ko na Singgero. Kasi may grupo kami, La Singgero Group. Opo, totoo po yun. Alam niyo po, kahit nandiyan ako sa harapan nila, hindi ko mahawakan yung anak. At nung oras na yun, sinabi ko sa kanila, darating na yung oras, hindi nyo na ako makakasama. Alam niyo po, nangyari yun. Bakit? Kasi ang pagsinuko ko sa Panginoon eh. Dahil sa tulong ng banal na Espiritu, naging malaya ko mula sa bisyo na yun. Amen? So ganun din po tayo, para maging malaya po tayo, kailangan yung kapangyarihan ng banal na Espiritu. Hindi yung tayo lang. Yung aasa lang tayo sa sarili nating lakas. Sigurado yun, babalik pa rin tayo kung ano tayo dati. Amen? Kaya paisabi sa katabi kapatid, may kapangyarihan ka na. Maging malaya ka na. Amen? Kaya nasabi sa Efeso 3:20, sa kanya na makakagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihang kumikilos sa atin. Magiging malaya lang tayo kung yung kapangyarihan ng banal na Espiritu na mula sa Diyos yung pinakikilos natin sa ating sarili. Amen? Sabi nga po sa Ikalawang Korinto 3:17, ang Panginoon, binabanggit dito ay ang Espiritu. At kung nasaan ang Espiritu ng Panginoon, ay mayroong kalayaan. Ibig sabihin lang, lumaya ka na, sumasa atin na ang Espiritu ng Panginoon. Amen? Para pakamunatin ng Panginoon. So ano ba? Sabi dito, power to forgive o kapangyarihan madali po bang magpatawad? Mahirap. Totoo naman po. Di ba? I-scam ka na. Ginago ka na ng kapitbahay mo. Madali mo bang magpatawad? Inutangan ka. Natatawa si sister, mga nakakarilan. Inutangan ka. Pinangakuan ka. Tapos galit pa sa'yo pag sinisigil ka. Mapapatawad mo ba? Pero alam niyo po ba kung bakit madaling magpatawad? Kasi ibinigay ng Panginoon yung kapangyarihan niya para tayo ay magpatawad. Amen? So maalala niyo po yung una. Ito po yung Panginoon Jesus. Sabi niya, ngunit upang malaman ninyo na ang anak ng tao ay may kapangyarihan dito sa lupang magpatawad ng mga kasalanan. Ito po yung nandito, yung nagpagaling po siya ng isang paralitiko. At diba, sabi nga po, sinong nagbigay ng kapatid yan na magpatawad yan? Anak lang yan ng tao. Amen? Diba? Kaya pero yun po yung kapangyarihan ng Panginoong Hesus Kristo. Kaya yung kapangyarihan na yun, ililipat sa atin.
Kaya nga po meron tayong confession, di ba? Di ba? Binigyan ng otoridad yung mga pari. Di ba? Kasi dito, sabi nga mo dito, sabi sa John 20:21-23, muling sinabi ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paano isinugo ako ng Ama, isinusugo ko rin kayo. Pagkatapos sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu. Kung patatawarin ninyo ang mga kasalanan ninyo man, ay pinatawad na ng mga iyon. Subalit ang hindi ninyo patatawarin, ay hindi pinapatawad. Yung otoridad, yung kapangyarihan ng Panginoon, inilipat na po sa tao. Amen? Kaya nga po sa ating sa mga pari, kini-question nila, bakit na po tayo humihingi ay nagkukumpisa sa pari? Kasi sila ay may otoridad. Amen? Napatawarin nyo ating kasalanan. So, ganun din po tayo. Tinanggap natin yung banal na Espiritu, may otoridad din po tayo magpatawad ng mga may kasalanan sa atin. Amen? Sabihin mo sa kapatid, may kapangyarihan ka na. Madali na magpatawad. Parang ayaw nyo Di mo ba? Bakit po? Kasi yung pag nagpapatawad po tayo, hindi deserve ng taong patawarin natin. Kundi deserve natin maging malaya mula sa kasalanan. Amen? Dahil sa pagpapatawad, nagpatawad ka, naging malaya ka, pinatawad ka na ng Diyos, pinatawad din siya ng Diyos. Amen? Nakita niyo po yung power noon, yung kapangyarihan na yun? Di ba? Sabi nga po sa Matthew 6:14-15, sapagkat kung pinapatawad ninyo ang mga nagkasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Amang nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinapatawad ang inyong kapwa, hindi patatawarin ng inyong Ama ang inyong kasalanan. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ipalagay niyo po yung mga alagad ng Panginoon, kahit sila'y sinasaktan, kahit sila'y binininggo, pinersecute, sigurado din naman po ako, pinapatawad din po nila yun. Amen? Kasi yun po yung dinadanas natin eh. After natin tanggapin yung banal na Espiritu, hindi na natin pwede sabihin mahirap magpatawad. Madali na lang tayo magpatawad. Bakit? Kasi may kapangyarihan ka ng banal na Espiritu. So ano pa? Sabi niya, the power to give hope to others, o kapangyarihan makapagbigay ng pag-asa sa iba, katulad po nung ginawa ng mga alagad. Nung unang araw na lumabas sila, hindi na sila 12 lang, dumami pa sila. Bakit? Kasi maraming tao na nawala ng pag-asa, nagkaroon ng pag-asa dahil sa kanila. Amen? Kasi di po ba namatay na ang Panginoong Yesus? Noong mga araw na yun, yung mga oras na yun, yung panahon nila, si Jesus yung inaasahan nilang magpapalaya sa kanila. Amen? Ay napinako sa krus namatay. So ano pong nangyari? Nawala yung pag-asa nila. Pero nung dahil sa mga alagad, napuspos sila ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Dahil sa kanila, nagkaroon sila ng pag-asa. Amen? Tayo po ba kung nabuha ng pag-asa ng iba? Hello? Hindi kayo nakasagot ha? Di ba dapat nga po pinagkuhaan tayo ng pag-asa ng iba? Yung mga kapitbahay natin, dinadala natin sa gawain. Kasi di ba sabi yan, nagkaroon kami ng pag-asa nun. Ang maraming nung dinala mo ka sa gawain, inis ka mo naman na walang ng pag-asa. Amen? Dinala mo sa gawain, iniwan mo naman na wala na ng pag-asa. Amen? Kaya kasi po ba may kasabihan po tayo, sabi dito, habang buhay may ang dali lang. Habang buhay may pag-ibig. Bakit po? Kasi inibig po tayo ng Panginoon. Pinaramdam niyo po sa atin yung pagmamahal, so marapat lang din po na iparamdam natin sa kapwa yung pagmamahal para maranasan nila yung pag-asa. Dahil sa ganoon, ang buhay po natin, masasabi natin habang buhay may pag-asa. So ito so pag-asa, bakit po? Kasi kung hindi po natin yayakapin yung banal na Espiritu, hindi natin tatanggapin yung banal na Espiritu, hindi din po natin maranasan magkaroon ng kapangyarihan. Para ano? Dali. Nawala ako sa kanya. Para ano?
para maramdaman din po nila na yakapin nila yung banal na Espiritu. Amen? Kasi kung mayroong pag-ibig na mula sa Diyos at may pag-akap mula sa atin, masasabi natin habang buhay may pagsamba. Amen? Kaya nga po, di ba? Pinaranas mo yung pag-ibig. Pinaranas mo yung pag-ibig. Niyakap nila yung banal na Espiritu. Makikita nyo, kasama nyo na sila sa gawain. Amen? Sabay-sabay na po tayo nagpupuri. Sabay na tayong sumasamba sa Diyos. Kasi importante po yun. Di ba? Sa buhay natin, importante na tayo. Habang buhay, meron tayong magsamba. Dahil pag sumasamba tayo sa Panginoon, lalo po natin nararanasan ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Amen? Amen po ba? Diba? Tuwa po kayo doon. Dahil meron po tayong pag-ibig, meron tayong pag-akap, diba? Meron po tayong pagsamba sa Diyos, yung tatlong bagay na mahalaga na yun. Para yun po yung pinakukuha ng pag-asa. Masasabi na rin po natin na habang buhay may Amen. Para po ang Panginoong pag-asa. Diba? Dahil sa pag-ibig ng Diyos at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, nandito ka ngayon, sumasamba ka, pinupuri mo yung Panginoon, naranasan mo ang totoong pag-asa. Amen? Kaya nga po sabi sa Roma 15 verse 13, puspusin nawa kayo ng Diyos nang siyang bukal ng pag-asa, naway pagkalooban niya kayo ng kagalakan at kapayapaan sa pamamagitan ng inyong pananampalataya upang mag-umapaw ang inyong pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Amen? Diba? Kaya masasabi mo ng habang buhay may palakpakan po ang Panginoon. So, sabi niyo, tumamati kami. Amen? Sabi niyo, tumamati, dapat po binigyan eh. So, ano ba? So, how to empower our spiritual life by the Holy Spirit? So, paano tayo pinalalakas ang buhay spiritual natin? Una, empower to change o kapangyarihan. Lahat po ba kayo nagbago na? Fighting na nga yung sabi. Sabihin mo kapatid, nagbago ka na ba? Amen. Totoo, bakit po? Kasi po ang banal na Espiritu, isa po ang kaloob, yung binabago yung bawat isa sa atin. Amen? Ano yun? Yung namumuhay tayo na, natatransform yung buhay natin. Mula sa dating chismosa, mula sa dating, sabi natin yung mangungutang, sa dating masungit, dahil nakilala mo ang kapangyarihan ng Diyos, binago ka ng Diyos. Parang wala nakapagsalita. Mukhang masungit pa rin kayo Amen? So ano ba? Yung namumuhay tayo sa katotohanan. Hindi puro sa kasinungalingan. Kasi yung kapangyarihan ng Panginoon, yung kapangyarihan na kung saan yung buhay mo, binago ka na, namumuhay ka na sa tamang direksyon ng iyong buhay. Amen? Ano pa? Yung namumuhay ka sa kalooban ng Diyos. Yung iba yung ginagawa natin, sinasabi natin, Lord, kalooban po ba na nandito ako? Amen? Lord, kalooban mo ba na nasa amazing ako? Bakit po? Kasi magagawa lang natin yung bagay na yun na mabago ka kung meron kang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Amen? Sabihin mo sa katating kapatid, may power ka. Naaamoy ko na. Salakpakan po natin ang Panginoon. Diba? Sabi dito, religion can reform a person's life. Tingnan nyo, importante po ito. Sabi dito, religion can reform a person's life, but it can never transform him. Only the Holy Spirit can transform. Wala pong ibang kapangyarihan. Kahit po ang simbahan, hindi po pwedeng mabago ang tao. Tanging ang banal na Espiritu lang. Paano nare-reform? Dahil halimbawa, meron kang dinala dito. Tumanggap ng CLSS. Dating masungit, dating tamad. Pero makikita niyo ang sipag-sipag na sa gawain. Yun po yung reform. Pero yung tunay na transformation,
Yun po yung binibigay ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Amen? Hindi po tayo mababago ng kapan ng simbahan. Kahit magsimba ka linggo-linggo. Pero wala naman sa iyo ang kapangyarihan ng banal na Espiritu, hindi ka pa rin niya mababago. Masungit ka pa rin. Amen, si sister. Masungit lang daw siya. Amen? Palakpakan po natin ng Panginoon. Kaya sabi sa ikalawang Korinto tayo sa 15, kung nakipag-isa na kay Kristo, ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao sa halip, ito'y napalitan na ng bago. So napalakas na bago na. Dinago ka na ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. At magagawa mo lang yun dahil sa Kanya. Amen? So ano ba? Sabi ito, empower to speak. So ito yung nangyari ng Pentecost. Diba? Sabi nga kanya niya, anong kapangyarihan? Kapangyarihan na huwag matakot. Kapangyarihan na maging malakas. After kung makatanggap sila ng banal na Espiritu, lumabas na sila. Saan? Doon sa kwarto na yun at nagpahayag ng salita ng Diyos. Amen? So bakit po tayo natatakot? Diba? Darating yung araw dapat dahil may kapangyarihan na kayo ng banal na Espiritu, dapat lahat ng mga member ng Amazing Grace, puro Christian na. Parang ayaw nyo. Ayaw nyo po ba? Amen? Palakpakan naman natin ang Panginoon. Bakit? Kasi kailangan po natin yun. Kailangan natin magpahayag ng salita ng Diyos. Kailangan natin ipahayag ng katotohanan. Kasi yung kapangyarihan na yun, nananalaytay sa'yo. Amen? Tinanggap mo kayong kapangyarihan. Tinulugan mo lang. Wala kang ginawa. So wala na. Wala na yung bisa ng kapangyarihan na yun. Amen? So yung nagpahayag ka ng salita ng Diyos. Diba? Oo, nakakatakot. Siyempre, nakakakaba. Tapos makikita mo, nandiyan si Tatay King. Kasi nandun pa yung lahat ng preacher sa likod, dumating. Pero kahit may kapangyarihan ako ng banal na Espiritu, hindi ako natatakot ng pahayag. Amen? Kaya sabihin mo sa kapatid, maglingkod ka. Totoo naman po, bakit po? Kasi hindi lang naman po dapat kami mga preacher na nagpapahayag. Tinanggap niyo po yung salita ng Diyos. Di sabihin niyo po sa inyong pamilya, sa inyong mga kapitbahay. Diba? Pagdating mo, sabihan mo yung asawa mo. Sabi ni Brother Joey, in the name of Jesus, magbago ka. Eh, lasing. Lasing yung asawa mo. Nasapak ka ba? Amen? No? Amen. So, importante po yun. Kasi po, meron na po tayong kapangyarihan ng mula sa banal na Espiritu. Marapat lang kung gamitin natin yan para magpahayag ng salita ng Diyos. Amen? Sabi nga po sa Unagawa 1 verse 8, ito po yung pangako ng Panginoon. Diba? Subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan. Pagbaba sa inyo ng Espiritu at kayo magiging saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea, Samaria, hanggang sa dulo ng daigdig. Imagine niyo po darating yung araw. Diba? Nakarating niyo po ang amazing sa ibang bansa. Nagpapayag ng salita ng Diyos. Inilagay sa palay. Amen? So dapat darating po yung araw na yun. Bakit? Kasi meron po tayong kapangyarihan ng banal na Espiritu. So ano ba? Sabi sa Marcos 16:15, at sinabi ni Jesus sa kanila, humayo kayo sa buong mundo at ipangaral ang magandang balita sa lahat ng tao. Ano po ibig sabihin nun? Ibig sabihin po nun, dahil may power ka, may mission ka. Amen. At bakit hindi mo kailangan matakot? Kasi may power ka. Amen? Sabihin mo sa katabi kapatid, mula bukas, umpisahan mo na. Gusto niyo po ba? I-request ko po kay Nanay Tip, turuan kayo mag-preach. Amen? Gusto po ba ng amazing na maging preacher lahat? Palakpakan naman natin ang Panginoon. So ano ba? Sabi niya, empower to, madali bang umibig? Madali po bang umibig? Amen. Alam niyo po kasi pag-ibig, yung kinikilig lang kayo eh. Amen. So ano po ba dapat na pag-ibig? Katulad din po ng pag-ibig ng Panginoon. Amen? So tingnan niyo po. Love is foundation. O isang pundasyon sa isang bahay.
Kapag nagtayo ka ng bahay, ano po yung unang iginagawa? Di ba yung haligi? Yung pundasyon? Bakit? Para pagdating doon, magiging matibay na yung dingding. So, ganun din po tayo. Kapag wala po tayong pag-ibig sa ating sarili, hindi po natin masasabing madaling magmahal. Amen? Kapag wala tayong pag-ibig sa ating sarili, lalo-lalo na sa ginagawa natin sa gawain, hindi natin magagawa na lumago sa gawain ito. Amen? Kasi wala yung pag-ibig. Diba? Kilos ka nga ng kilos. Gawa ka ng gawa. Aral ka ng aral. Review ka ng review. Nakikinig ka ng salita ng Diyos. Wala naman yung pag-ibig sa puso mo. Hindi pa rin hindi ka pa rin mababago. Hindi pa rin mananatili lalabas ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Pero pag may pag-ibig ka, di ba, dahil mahal mo ang ginagawa mo, kahit anong hirap pa yan, hindi ka nagreklamo. Amen? Kahit anong pagod pa yan, okay lang, kasi mahal mo. Amen? Kasi may kapangyarihan ka ng pag-ibig. Sabi nga sa Galatians 5:22, subalit ang bunga, tingnan niyo po, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan at katapatan. Tingnan niyo po, ano po yung nauna sa bunga ng Espiritu? Hello? Ano po yung nauna? Bakit pag-ibig? Kasi po nga, ang pag-ibig ang pundasyon. Di ba yung ginagawa mo? Dahil mahal mo yung ginagawa mo, kahit mahirap, nagagana ka pa rin. Amen? Dahil mahal mo yung ginagawa mo, nararanasan mo yung kapayapaan. At higit sa lahat, yung pagpipigil mo sa sarili. Amen? Kaya sabihin mo niya sa katabi kapatid, may power ka. Madali ka ng magmahal. Amen? So ano pa? Sabi dito, love like Christ o yung pag-ibig katulad ng pag-ibig ng Panginoong Jesucristo. Bakit? Kasi ang pag-ibig ng tao, may pinipili. Mahal ko yung kasister ko kasi binibigyan ako ng ulam. Mahal ko yung kasister ko kasi maraming magbigay ng kanin pag may kainan. Kaya ang lalaki yun na ngayon. Amen? Puro kayo pagkain. Amen? Pero yung pag-ibig ng Panginoong Jesucristo, ano po yun? Di ba sinukuha ko ng ilahan ng Panginoon? Yung mga tao hindi ka dapat ibigin. Amen? Ano yun? Kasama tayo doon, yung mga makasalanan. Yung may mga keto. Yung may mga sakit, di ba hindi iniibig na kakuha nila yun? Diba? Pero dahil may pag-ibig ka na, may kapangyarihan ka na, kahit yung kapitbahay mong chismosa, dapat mo rin mahalin. Amen? Kahit yung asawa mong pasaway, dapat mo pa rin mahalin. Kahit yung kapitbahay mong ginawa ka ng kasalanan, dapat mo rin mahalin. Bakit? Kasi nananalaytay sa iyo ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Amen? Kanina ay natutuwa ako. Siyempre, kahit kung nagmamadali ako, so 1-2 inch, nagigipagsiksikan ako. Meron mo dumaan, sumisik po ako doon sa kabila. Yung tricycle, sumisik din. Sabay tinignan ko ng masama. Magpipris ka pala ako. So, hinitihan ko na lang. Sabi ko, I love you, brother. Sabi ko, ko ako. Sabi ko, naisip-isip ko, no? Diba? Minsan, ang hirap umibig. Pero dahil sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, umiibig ka katulad ng pag-ibig ng Panginoong Jesucristo. Amen? Kaya sabi mo sa John 15:12, ito'y aking utos. Magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Hindi mo iibig ang kapwa mo dahil mahal mo lang. Iniibig mo siya dahil ginagaya mo yung pag-ibig ng Panginoong Yesus sa inyo. Amen? Sabihin mo niya sa katabi mo, kapatid, kahit ganyan ka, mahal kita. Palakpakan naman natin ang Panginoon. So dito, ito naman. Ano-ano ang nagagawa ng may empowered spiritual life? Ano daw ang nagagawa nyo kapag malakas ng ating espiritu? Ang kapangyarihan, kapag may kapangyarihan tayo. Una, sabi yan, deeper relationship to God o may mas malalim na relasyon sa Diyos. Amen po ba?
kapag wala na po tayong relasyon o hindi natin kinikilala ang Panginoon. Wala po tayo, ganun, hindi natin masasabi na ang Panginoon ay Diyos mo. Totoo po yun. Kasi nasasabi lang po ng isang bagay na yun kung meron kang relasyon. Halimbawa, sa mag-asawa, masasabi mo ba siyang mahal mo lang kung wala kayong relasyon sa isa't isa? Di ba? Amen? Nasasabi mo yun kasi nakaugat ka, nakaugnay ka sa pinagmumulan ng kapangyarihan. Amen? At ano yun? Yung kapangyarihan na magmahal. Dahil mahal mo ang Diyos, kaya nga diba, kaya nga po tayo sumasamba, kaya tayo nagpupuri dahil mahal natin ang Diyos. Kahit po sa ganitong community, diba? Nandun po yung relasyon sa Panginoon kasi ang isang community kapag walang relasyon sa Diyos, sigurado hindi yun magtatagal, mawawasak yun. Amen? Diba? Kaya nga sabi dito, sabi sa unang Korinto 12 verse 3, kaya nais kong malaman ninyo na walang taong pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ang magsasabing sumpain si Jesus at hindi magsasabi ninuman hindi masasabi ninuman si Jesus ay Panginoon kung siya hindi pinapatnubayan ng Espiritu. Hindi natin pwedeng purihin ng Diyos. 2,000 years ago pa ang Panginoon, bumaba ang kanyang presensya, naging tao siya. Tapos tayo ngayon, diba? Sinasamba natin ang Panginoon, pinupuri natin siya. Bakit? Dahil sa kapangyarihan ng banal na Espiritong nananalaytay sa bawat isa sa atin dito. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Sabi nga sa Jonas 1:23, ngunit magpakatatag kayo, mga minamahal, sa inyong kabanal-banalang pananampalataya. Manalangin kayo sa tulong ng Espiritu. Manatili kayo sa pag-ibig ng Diyos habang naghihintay kayo sa ating Panginoon Jesucristo na magkakaloob sa inyo ng buhay na walang hanggan dahil sa kanyang habag sa atin. Hindi rin po natin pwedeng sabihin na gusto ko ng buhay na walang hanggan kung wala po tayong relasyon sa Diyos. Hindi ka pwedeng umasa, di ba? Kung sa tao, umaasa ka, babayaran ka sa utang kahit 3 years na, umaasa ka, mas lalo sa Panginoon. Amen? Kasi nandun po yung relasyon natin. Dahil may kapangyarihan ka ng banal na Espiritu, ang kanin nilalais mo na lang, pagdating ng araw, makakasama mo ang Panginoong Jesucristo. Lahat po ba kayo? Tingnan niyo po. Sino ang gusto makarating sa langit? Taas ang kamay. Sino ang gusto makasama ang Panginoon? Taas ang kamay. Ipalagpak mo na yan sa Panginoon. So, ibig sabihin po, nananalaytay sa atin yung kapangyarihan ng Espiritu. Meron po akong pinagtukan sa isang community. Yan po yung sinabi ko. Marami din ko siguro mga ganito. Sabi ko sa kanila, sino ang gusto ng buhay na walang hanggan? Walang nagtaas. Nagtaka ako, sabi ko, baka hindi nila nabingit. Sabi ko, sino ang gusto makasama ang Panginoong Jesucristo? Walang nagtaas. So tinanong ko, bakit ayaw niyo magtaas? Ayaw niyo ba ng buhay na walang hanggan? Alam niyo po sagot? Takot silang mamatay. Eh kahit naman ayaw mo ng buhay na walang hanggan, mamamatay ka rin naman. Amen. Bakit? Kasi siguro, wala yung kapangyarihan ng Espiritu. Kaya natatakot sila. Amen? Dahil may kapangyarihan ka, di ba? Sabi nga, bibigyan ka ng kapangyarihan na walang takot. Kahit kamatayan, hindi mo na kinakatakutan. Amen? Bakit? Sa halip, pinananabigan mo ba yun? Sabi nga ng Tatay King, 2 years na lang daw siya. Pero ako parang ayaw ko pa eh. Amen? Pero wala akong hindi natin masasabi yun. Diba? Bigla na lang, tulad na lang po sa India, yung aeroplano, imagine niyo po, mamamasyal ka lang, doon ka na pala mamamatay. Amen? Pero dahil wala rin takot, may kapangyarihan ka na, kahit yung kamatayan, hindi mo na kinakatakutan. Amen? Palakpakan po ang Panginoon. So ano pa? Sabi, have perfect in times of trial, o may mas matibay na pananampalataya sa gitna ng pagsubok. Bakit po ba tayo pag nag-share? Katulad po kanina,
Si sister, kailan nila iba. Pag nag-share natin, dahil natin sinishare tungkol sa problema. Amen? Di ba dapat ang sinishare natin yung kabutihan ng Diyos? Bakit? Kasi may faith ka eh. May pananampalataya ka eh. Na kahit anong daming problema o kahit may problema ka, dapat hindi ka na natatakot. Kasi meron ka ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Amen? Yung nagiging matibay ka, yung hindi ka basta-basta nauuga. Diba? Kaya nga, diba, sabi, power to be strong. Kanina, kapangyarihan para maging malakas. Kahit patong-patong pa yung problema mo, okay lang yan. Bakit? Kasi alam mo, may power ka. Amen? Sabihin mo nga, power! Wala. Sila lang matitinag kayo. Kasi yung power. Power! Yan! Ganyan dapat ka lang kasi pag may problema, ano sasabihin mo? Yan! Dapat ganun po. Diba? Kasi meron po tayo kapangyarihan. Kaya nga sabi sa Santiago 1:3, mapalad ang taong nananatiling matatag sa kabila ng mga pagsubok dahil pagkatapos ng pagtagumpayan ng mga ito, tatanggapin niya bilang gantimpala ang buhay na walang hanggan na ipinangako ng Diyos sa mga nagmamahal sa Kanya. Yung kahit anong daming problema mo, hindi ka natitinag. Alam pa naman natin ang isa sa nagiging dahilan kung bakit nawawala ang tao sa gawain ng Diyos? Problema. At yan po yung pinakamalakas. Amen? Yan po yung pinakamalakas. Kapag ka nagkaroon ka na ng problema, tapos wala ka namang palang power, wala. Laglag ka. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. So ano pa? Sabi ko, have a clear purpose in life o may malinaw na layunin sa buhay. Kapag meron ka daw Holy Spirit sa sarili mo, mararamdaman mo, ano ba yung purpose ko? Bakit ako nandito sa gawain ito? Amen? Kayo mo ba alam niyo po ba yung purpose niyo? Makinig lang na salita ng Diyos. Amen? Yung po ba yung purpose? Pupunta ng environment? Sabado. Pupunta ng Sabado, atin ang prayer meeting, uupo, puri, may ginig na salita ng Diyos, kakain, uuwi. Siyempre, hindi pwede mawala yung pagkain. Amen? Ganon. Tuwing Sabado, ganon. Almost 3 years, ganon ka pa rin. So, ay ibig sabihin nun, hindi mo pa alam kung ano yung layunin kung bakit nandito ka ngayon. Amen? Nung ako po ay nagsisimula, pinagtatawanan ko lang po yung gawain na yun. Bakit po? Kasi hindi naman po talaga ako palasimba. Hindi naman ako nakikinig na salita ng Diyos. Nung nagsimula po ako doon, ang purpose ko lang kung bakit ako sumali sa community yun, para lang magpakasal sa simbahan. Kasi libre. Libre damit, libre handa, sagot nilang lahat. Yun ang po yung purpose ko. Yun po yung purpose ko. Amen. Pero tumating yung araw, ilang taon na po ako sa gawain. Aba, nag-iiba na yung isip ko. Amen? Sabi po nung head servant namin, yung ninong ko, sabi niya, Joey, mag-lay minister ka na. Kinakailangan mo na mag-serve. 3 years na po siya sa gawain. So pumayag ako, sabi ko, sige po. Sabi ko, Lord, mag-lay minister ako kapag pinayagan ako ng boss ko mag-day off ng linggo. Sa amin po sa grocery, bawal mag-day off ng linggo. Bakit? Kasi po yung pinakamalakas. Amen? Pinayagan ako ng boss ko. Ngayon, nung mag-minister na ako, naka-4 na seminar po ako. Na 4 na araw na atin. Bigla akong tinamad, hindi ako umatin. Hindi po ako nag-minister. So, ano pong nangyari? Alam mo po, sabi ko doon sa ako, meron pong seminar ng Prekena sa Antipolo. Sabi ko, dyan na lang po ako. Alam mo po, ang bilis ng oras, nakapag-seminar din po ako doon. Pagpasok ko, ang kasama ko, puro matatanda, puro senior. Sabi ko, patay. So parang nagkaroon ako ng doubt, hindi ako bagay dito. Alam niyo po, nakausap ko yung mag-asawa, sabi sa akin, alam mo, kapatid, napaka-bless mo. Sa ganyang edad mo, gusto mo na yung ganyang gawain ang magpahayag ng salita ng Diyos. Amen? So nung nakagraduate po ako, nagkaroon po ako ng eager, yung galak na ako.
unang tayo ko. Parang ihip na ako. Nandun ako sa harapan. Nagbibigay ako ng pregina. So habang tumatagal, parang na-enjoy ko siya, nagkaroon naman po ako ng desire. Kasi po, bawat NSS na daatin, sabi ko, Lord, gusto ko pong maging katulad nila. Pero ayaw ko pong magkaroon ng problema katulad nila. Alam niyo po, pinagdasal ko rin sa Panginoon. Sabi ko, bigyan niyo po ako ng isang community na magtuturo sa akin para magpahayag ng salita ng Diyos. At isang community magsanay para magpahayag ng salita ng Diyos. So, nadala po ako ng way back ilang years sa Kalap. Yung nagdala po sa akin doon, yung pa yung tao hindi mo ka-close. Parang nagulat ang kasi siya, kailangan dito, may seminar ka. Siyempre, dahil ako, gusto ko magpahayag sa Diyos, sumali ako. So, habang tumatagal, parang ayoko na. Kasi wala din naman ako natutunan. Pero meron po isang taong pinadala ng Diyos, si Tatay Ding. Siya po yung nagpatuloy sa akin. Amen? So sinanay na sa kanya po ninatuto, nasanay po sa bawat community na kung saan yun po yung community ng adapt at isa po dito yung amazing. So, amen. So nakita ko na, ito pala yung purpose. Kung bakit kumatin ako sa gawa, hindi ko lang pala kailangan umupo. Kinakailangan makita ko din yung layunin ko sa buhay. Na pagdating ng oras, ginamit ako ng Panginoon. Amen? Kaya pa sabi sa katabi kapatid, may power ka, maglingkod ka na. Amen? Kaya nga sabi sa kaibigan 1921, marami tayong mga pinaplano, ngunit ang kalooban pa rin ng Panginoon ang masusunod. Marami tayong iniisip. Amen? Na dapat plano. Ang tanong, yung plano mo bang yan? Plano rin ba yan ng Diyos para sa iyo? Amen? Baka kaya ka nahihirapan kasi hindi yan yung plano ng Panginoon. Iba yung plano niya para sa iyo. Hindi mo lang hinahanap. Amen? Sabi nga sa Roma 8:28, alam natin na sa lahat ng bagay, alam natin sa lahat ng bagay gumagawa ang Diyos para sa kabubuti ng umiibig sa Kanya, sa Kanyang tinatawag ayon sa Kanyang layunin. So, ibig sabihin, dapat alam natin na meron tayong purpose, na meron tayong gamit. Hindi ka lang dyan nakaupo, hindi ka lang tinawag dyan ng Panginoon para makinig ng salita. Alamin mo lang kung ano yung purpose mo, kung bakit nandito ka sa Amazing Grace. Amen. Amen po ba? Ako nga, hindi ko i-expect, makikilala ko kayo eh. Di ba? Yung dating Joey na pasaway, ngayon, kasama niyo na, kabilang na sa inyong pamilya, kung saan isa sa pamilyang sobrang minamahal ko. Mahal niyo po ba ako? Yun, mabuti nang po malakas. Kasi baka mamaya, Buddy Joey. Amen? So ano pa, sabi dyan, pang-apat, ano ba yung nagagawa ng meron tayo empowered spiritual life? Live an orderly of, namumuhay na. Di ba sabi nga kanina, mayroong empowered to change. So ibig sabihin, binago ka na. So hindi na lang masyadong maraming pag-usapan ko. Dahil binago ka na ng Diyos, ibig sabihin nun, namumuhay ka na ngayon ng maayos. Amen? Hindi yung buhay ko katulad ng dati. Windang-windang. Katulad ng dating buhay ko, yung lumang buhay ko. Nahirap na hirap ako. Amen? Pagdating ng linggo, wala akong day off, hindi ako nag-day off, trabaho ako ng trabaho, wala akong panahon sa Diyos. Minsan nga po, nangihinayang pa ako magsimba dati. Bakit? Kasi yung ipapamasahe ko, ipagkakain na lang namin yun. Amen? So dahil nung nakilala ko ang Panginoon, naglingkod ako. Kahit nga minsan po, 5 days lang yung pasok ko, hindi po ako nangihinayang. Bakit? Kasi alam ko mayroong Diyos. Amen? Ilang araw yun, ilang taon yun. Hirap na hirap, kasi siyempre, nandun yun, may bisyo ka na. Diba? One time po, sumweldo ako, Sunday. Actually po, hiwalay po kami ng asawa ko nun. So, hiwalay po kami nun, binibigay ko lang po yung sweldo niya, ay sweldo ko, kaya nilin ko, one time, nag-beer house po kami, naubos yung pera ko. O di ba, napapigil si Brother? Parang Brother, yan yung ginagawa ko rin dahil yan. Di ba, nag-beer house po ako nun, wala akong pera. So, hindi naman ako, nangutang ako, natampangan ako ng
magbabayad kasi po dahil po sa bisyo. Amen. Yung dating buhay ko. Pero nung nakilala ko ang Panginoon, pagtanggap ko ng sweldo ko, kapos pa rin. Kapos pa rin. Pero dahil mayroon akong Diyos, kailanman hindi ko naranasan, pinabayaan ako ng Panginoon. Lalo na kung may pasukan. Diba? 5 po sila. 2 college. 2 senior high. 1 elementary. Relax na relax. Kasi meron akong Diyos na nagtitipid. Amen. So ano dapat gawin? Mamuhay na tayo ng maayos kasi nasa iyo ang kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. Amen? Kaya nga sabi dito, huwag ninyo tularan ang mga pag-uugali ng tao sa mundong ito. Hayaan ninyong baguhin kayo ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong mga isipan para maraman ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti, ganap at kalugod-lugod sa kanyang paningin. So, ibig sabihin po, kung ano po yung ginagawa natin sa sarili natin na pamumuhay, nagbago ka na, inayos mo na yung sarili mo, sigurado, nagiging galak na galak sa iyo ang Panginoon. Tuwan-tuwa sa iyo ang Diyos. Ang pagpapala niya, ibubuo sa iyo dahil nasa maayos ka na pamumuhay. Amen? Kaya pakitaas yung 2 kamay. Sabihin mo, Lord, sa oras na ito, kailangan ko ng power. Nakaamoy niyo na po ba? Palakpakan naman natin ang Panginoon. Kaya po sa oras po ito, mga kapatid, patuloy po natin hilingin ang kapangyarihan ng Diyos. So mag-iyo po ba tayong maayos? Pigit po natin ang ating mga mata. Ilagay natin ang ating sarili sa presensya ng Panginoon. Huwag mo itindihin yung galaw ng iyong katabi. Huwag mo itindihin yung galaw ng kahit sa anong paligid na ito. Sa halip, isipin mo na mismo sa oras na to, kaharap mo na ang Diyos at nilulubang ka na ng kanyang kapangyarihan. Kaya sa oras na to, marami tayong iniisip, marami tayong dinara sa problema. Minsan, nagiging mahina tayo bilang isang tao. Pero kapatid, walang ibang makakatulog sa bawat isa sa atin, kundi ang kapangyarihan lang na nagmumula sa Diyos. Ito yung kapangyarihan na tutulong para maging malakas ka. Kapangyarihan na tutulong para mawala yung takot. Kapangyarihan na kung saan magbibigay sa atin ng karunungan, ng kalakasan upang harapin natin ang totoong buhay. Kaya sa oras pong ito, patuloy natin kausapin ng Panginoon. Hayaan natin bumaba ang kanyang banal na Espiritu na lukuban tayo ng kanyang apoy, ng kanyang kapangyarihan mula sa kanya. Kaya sa oras ito, Panginoon, maraming salamat po. Buong puso kaming nagagalak sa harapan mo sa oras na ito, sapagkat binigyan mo kami, pinaranas mo sa amin ang kapangyarihan na ito. Lord, mahina kami. Pero katulad din po na sinasabi ng mga kapwa namin na nanampalataya, ng unang panalangin ng mga apostol, dagdagan niyo po ang aming pananampalataya, Panginoon, sapagkat lalo kami nagiging mahina kung wala kami pananampalataya sa iyo, Lord. Mas lalo kami nagiging mahina kung nagiging malayo kami sa iyo. Patuloy niyo pong pag-alangin, Panginoon, ang pag-ibig sa aming puso, ang banal na Espiritu. Ano sa iba ito kailangan namin sa aming buhay? Ang banal na Espiritu, sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, Lord, I want more power.
Kailangan ko po sa oras na to ang kapangyarihan mula sa iyo. Kaya Lord, sa oras na to, lubugan mo kami ng banal na Espiritu sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Patuloy namin po rin ang Bible say, Hallelujah. Hallelujah. In Jesus' name. Hallelujah, Lord. Hallelujah. In Jesus' name. Hallelujah. Para magpahit na lang sa inyo. Lalapit po kayo sa amin. So kapag pahit po na langis, hingin niyo po ang kapangyarihan niyo.